So, eto mga sangkay, medyo nagulat lamang po ako kasi meron pong lumabas na opinyon or isa pong kasi mga eksperto naman po itong mga sangkay, itong mga nagsasalita pagdating po sa saligang batas. Pwede pa rin daw makatakbo si VP Sara sa pagkapangulo sa 2028 kahit po ma-impeach. Gaano kaya katotoo ito? Okay, so ayun nga po, i-discuss po natin, tignan po natin kung gaano katotoo ito mga sangkay kasi ito, kagaya po nito, itong si Drilon kasi nagsalita na maaari pa rin daw pong makatakbo itong si Sara Duterte sa pagkapangulo. Nagulat din ako mga sangkay, sa kabila daw po ito ng kanyang impeachment complaint or case. Kahit pa daw po ito ma-impeach o mag-resign. Totoo kaya ito mga sangkay? Pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay baga makikita nyo yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon nga, mga sangkay, ito yung balita. Sabi kasi ni Drilon, maaari pa rin daw po na makatakbo sa halalan kahit pa ma-impeach o mag-resign ang Vice President. Totoo ba? Maaari pa rin makatakbo sa halalan si VP Sara kahit ma-impeach o mag-resign. Giit ni former Senate President Franklin Drilon, debatable pa kung maipapataw ang perpetual disqualification kung wala na sa pwesto ang pangalawang pangulo. Ayun lang. Kasi isa daw po sa isa daw po sa exit ni VP Sara dyan, ikaw mag-resign as Vice President. Pag nag-resign siya, yun na daw po yun, mga sangkay. Signal na, hey guys, hindi nyo na ako madadali ngayon. Pwede pa siyang makatakbo sa pagkapangulo sa 2028. Pero may mga din po, mga sangkay, may mga opinion din po mula po sa mga eksperto pagdating sa batas. Na sinasabi po nila na hindi na daw po makakalusot si VP Sara dito. Once daw po na ma-convict si VP Sara sa Senado, kasi sila po yung magiging magiging judge, magiging senator judge sila dyan. Hindi na daw po makakatakbo. Unang-una, matatanggal siya sa pagka-vice presidente. The second one is, hindi na siya makakatakbo sa kahit na anong posisyon sa gobyerno. Yun po, mga sangkay, di umano. Kanilang, opinion po nila yon. But, mga sangkay, sa Senado kasi, malakas si Sara no? Andun po yung mga tropa niya at posible pa daw po yun mga sangkay na dumami pa, may mga bumaliktad kasi may mga closed door meeting at ayon nga po sa report, laharangin daw po mga sangkay ng mga senador na mga DDS itong impeachment complaint ni VP Sara na hindi po mag-convene agad. Sa programang Memo ng Billionario News Channel, sinabi rin ni Drilon na malaki pa rin ang tsansa ni Duterte sa eleksyon dahil sa suporta ng publiko. So dito, inaamin ni Drilon na maraming taga-suporta si Sara Duterte. No? Inaamin ni Drilon na hindi mababasta-bastang mapaalis si Sara dahil sa dami pa rin daw po ng bilang ng sumusuporta sa kanya. So, what is the scenario if she resigns? Okay, magandang tanong yan. Okay, ito. What is the scenario if she resigns? Ano ba ang mangyayari? Maganda to kasi ito siya, eksperto to. Ang tagal po naging senador niyan, mga sangkay. Alam mo, Corina, sa batas, may dalawang parusa ang impeachment kung ikaw ay magiging guilty. Okay, ito. Unang-una, papaalisin ka sa iyong pwesto. Yun na yun. Tanggal. At pangalawa, hindi ka na pwedeng pumasok sa gobyerno. Okay.
So, iyan mga sangkay, nabanggit naman po yan mismo ng mga kongresista na yun daw po talagang ipapataw dyan. Dalawa, matatanggal sa pwesto sa pagka-vice president. Pangalawa, hindi ka na po pwedeng tumakbo. Hindi ka na makakapasok sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Pero, So, number one, dismissal from office. Number two, perpetual disqualification from holding public office. okay. Pag nag-resign si Vice, at ito'y theoretical lamang, ito po'y paliwanag. Pag nag-resign si Vice President Duterte, Okay. ang ibig sabihin, yung penalty na paalisin siya sa pwesto, maging academic kasi umalis na eh. Ngunit, debatable kung pwede pang ituloy ang impeachment trial para i-impose ang penalty of perpetual disqualification. Okay. So, ayun. Yung kaya sinasabi po natin na pwedeng maging exit ni VP Sara ang mag-resign as Vice President. Kasi magkakaroon pa daw po yan ng debate. Tatagal pa kasi magkakaroon pa ng debate. Kakaroon pa ng debate kung itutuloy pa ba itong impeachment o hindi na. Kasi alam nyo guys, delikado po talaga kung itong si Sara Duterte, maupong Pangulo, halimbawa lang, mga sangkay, dungin, humahabol po si Tulfo at saka si Lenny, pero what if maupo siyang presidente? Yari ang mga kongresista. Yari sila dyan. Kasi alam naman po natin, yung mga Duterte, mahilig po silang binabalikan po talaga nila yung kanilang mga kalaban. So, ito yung exit ni Sara, no? Mag-resign siya as Vice President. At hindi po natin maaalis na posibleng mangyari yan at any moment. Baka magulat na lamang po tayo, bigla pong may breaking news, si Sara Duterte ay nag-resign na as Vice President. Ganun yun, mga sangkay. From holding public office. So, ayan, mga sangkay. So, yun yung exit na sinasabi na kapag nag-resign si VP Sara, makakalusot siya kasi magdedebate pa po dyan. I think sa Senate na po yan, magkakaroon ng matinding debate kung matutuloy. At alam nyo, mga sangkay, mismo si Lacson, nahihirapan din po na sabihin na baka kapag-convene agad. Kasi alam ni Lacson na yung mga DDS senator mangungulit at mangungulit po talaga. Haharangin at haharangin nila yan. So, ngayon, mga sangkay, kaabang-abang po ito. Tignan natin kasi I think this Monday, magkakaroon po mga sangkay ng desisyon na doon po sa Kamara. Kung hindi ako nagkakamali, magbobotohan na mga sangkay, no? So, tingnan natin kung ano ang magiging takbo nito. Kaabang-abang po ito. Kaya nga lang, mga sangkay, ako ay nalulungkot sa Pilipinas. Sapagkat lahat ng bagay po na nangyayari ngayon, mga sangkay, is both side, I'm not saying this administration at itong anti-administration, itong mga opposition. Lahat po kasi sila nagrarambolan because of politics. So, alam nyo, ang kailangan ayusin dito sa ating bansa, sistema ng political system. O political system, ayusin po yun. Kailangan ng constitutional reform, ayusin ang political system. Then, mag-parliamentary system po tayo. Kasi yung mga hindi magugulong bansa na may maayos na sistema, parliamentary system O halimbawa, Japan, dahil parliamentary system sila, hindi magulo yung kanilang politika sa kanilang bansa, mga sangkay. Yung Singapore, di ba? Mga bansa doon po sa Europe na mostly is mga parliamentary. Wala gaanong gulo, mga sangkay, hindi po tulad dito sa presidential system, tayo, mga sangkay. Like America, di ba? Ang gulo-gulo doon. Pilipinas, ang gulo-gulo. Di ba? So, kailangan ayusin to mga sangkay kasi pambihira, hanggat ganito po yung sistema ng politika sa ating bansa at wala pong constitutional reform na mangyayari. Kahit sino pang umupong Pangulo,
Magulo po talaga. Kahit sino pang umupong opisyal, magiging magulo pa rin ang politika sa Pilipinas. At ang kawawa dyan, tayo mismo mga Pilipino ay magsasuffer. Tayo mga sanggay kasi hindi na makakausad yung ekonomiya kasi nag-aaway-away. 'Di ba? Nangungurap dito, kurap doon, pambihira. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.